Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Pagkain, kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. Ito ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos palawakin ang Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan. Bakit kailangan ang magandang ugnayan at pagtutulungan ng nasyonal at lokal na pamahalaan? Upang mas mailapit at direktang maramdaman ng taumbayan ang mga serbisyo ng gobyerno, mas mabilis na tulong at mas maagap na responde sa problema ng mga nasasakupan. Sa ilalim ng Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang na inilunsad nitong Lunes na dinaluhan ng mga local chief executives ng bansa, 5 milyong pamilya ang inaasahang makakatanggap ng tig-6 na kilo ng bigas bilang dagdag sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Prioridad din ang konstruksyon ng mga maraming ospital at health stations, dagdag na medical equipment at mas abot-kayang at abot-kamay na health services para sa mga pasyente. Dagdag pa ng Pangulo, nais ng pamahalaan na punan ang kakulangan ng mga LGU sa mga evacuation facilities upang siguruhing komportable at ligtas ang mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Sa usapan naman ng infrastruktura, layong palawakin ng LGSF ang farm-to-market roads upang gawing mas abot-kaya ang mga bilihin at pataasin ang kita ng mga magsasaka. Bilang panghuli, makakatulong ang dagdag na pondo ng lokal na pamahalaan para pagandahin ang mga proyekto para sa mas maayos na supply ng tubig at kuryente para sa seguridad at ikagiginhawa ng taumbayan. Pinabilis at ginawang mas direkta. Ito ang layunin ni Pangulong Marcos Jr. para tiyaking ramdam ng mamamayang Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno. Inilalabas lamang ang pondo kapag ang lokal na pamahalaan ay nakapag-submit ng lahat ng requirement para sa panukalang proyekto. Hindi maikaila na minsan mahirap at mabagal ang proseso, lalo na sa mga maliliit at malalayong mga LGU. Kaya pinabilis at pinadiretso na natin ang pagdating ng LGFF sa bawat lokal na pamahalaan. Sa usaping pagkain, mula sa LGSF, mamamahagi tayo na 60 kilong bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Kakatanggap ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan kada taon. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital, sisikapin ng magdagdag ng mga medical equipment upang maging mas abot kamay ang serbisyong medikal. Inaasahan nating mababawasan ang pag-aalala ng mga Pilipino sa kanilang kalusugan. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network. At patuloy din natin isinasaayon sa mga water supply system at electrification project. Nananatiling kampyon at inspirasyon ng bawat Pilipino si dating Senator Manny Pacquiao. Noong Martes, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang naging ambag ng dating senador sa larangan ng boxing at pagiging Pilipino nito. Pinangunahan ng Pangulo at unang ginang ang formal na pag-turnover ng mga memorabilia ni dating Senador Manny Pacquiao sa National Sports Museum sa Pasig City. Sa kanyang mensahe, binigyan ng pagkilala ni Pangulong Marcos Jr. si Manny Pacquiao hindi lang bilang alamat ng boxing kundi bilang sagisag ng dangal at pagkakaisa ng mga sambayanan at pagpapahalaga sa pagiging Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang laban ng dating senador ay nagbubuklod sa buong bansa at sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Sa naturang pagkatiwala ng mga memorabilia ng dating senador sa museum, magsisilbi itong opisyal na pagkilala sa isa sa pinakadakilang legasiya sa larangan ng sports sa Pilipinas. Kabilang sa mga memorabilia ang representative gear na isinuot ni dating Senador Manny Pacquiao sa kanyang historic win laban kay Puerto Rican Miguel Cotto at American-born Mexican Antonio Margarito. Kasama rin ang World Boxing Council Championship belt ng dating senador.
time when we were more proud to be Filipino and when Manny was winning all those fights. But hindi lang kasi napakagaling niya. Never niya kinalimutan ang pagka-Pinoy niya. Lahat yung tinulungan ni Manny. Hindi niya sinasabi kahit na kanino. Hindi lang siya champion sa boxing. He is a champion of humanity. He is a champion as a Filipino. He is a champion as a man. And he is a champion in all our hearts. And he will always be our champion. Manny, maraming salamat sa iyo. Ngayong araw ay makakasama natin si MMDA General Manager Nicolas Torre III upang pag-usapan ang Metrobase 02136 hotline na layuning umaksyon sa mga problema sa mga kalsada sa loob lamang ng 5 minuto. General Torre, good morning po. Good morning, ma'am, at good morning sa inyo lahat. Thank you very much, ma'am. Ngayong umagang ito ay gusto na namin i-highlight ang reactivation at reformatting ng ating MMDA Metrobase 136 kung kailangan niyo po ng responde sa kalsada sa mga major roads na covered ng MMDA. Ang number po na tatawagan ay Metrobase 136. Meron lang po itong prefix na 02. So 02136 at ang aming garantiya dyan ay 5 minuto. Makakarating ang aming mga constable or mga traffic enforcers kung saan man kayo nangangailangan ng tulong, gaya halimbawa ng kayo ay nagkagasgasan dyan, nagkabanggaan, mga minor na mga banggaan sa kalsada, kayo ay na-stall, kayo ay may emergency na gusto nyo na responde ng ating MMDA. And within 5 minutes, makakarating ang ating mga traffic enforcers. Ngayon, habang tumatakbo ang aming mga traffic enforcers, kung yan ay isang minor na banggaan, nagre-review na kaagad ang aming mga CCTV sa CCTV operators sa may Metrobase sa Metrobase namin diyan sa Julia Vargas, at pagkatapos kinukuha na yung clip ng inyong banggaan, at pag dumating na ang aming enforcer, hihingiin na lang ang inyong mga social media account messaging para maipadala ang clip na yon sa inyo para makatabi na within 10 minutes. Gusto natin clear na kaagad ang kalsada, at kung ano man ang usapin ninyo sa banggaan na yan, kung sino magbabayad ng insurance, kung sino ang mananagot sa mga gastusin, pag-uusapan na ng mga parties concerned sa tabi gamit yung ipapadala naming CCTV footage na extracted na galing dun sa mga CCTV cameras ng ating MMDA. So yun po. Yun po ang ating MMDA 136 sa ngayon. Pwede na pong tumanggap ng katanungan. Tanong mo. Si Ma'am Tuesday nyo po, DCWB. Good morning, sir. Sir, kailan po effective na yung hotline at nagsisimula na po ba yan? O paano? Yeah, actually ang 136 matagal na yan. Matagal na. As in taon na ang ina-highlight lang namin yan dahil mukhang hindi masyadong na-highlight sa ating mga kababayan na merong facility na ganyan na makakatulong sa kanila. So, ngayon, ina-announce ulit namin para ma-highlight lang na pag ang emergency ay nasa kalsada, MMDA 136. So, pwede actually yung tawagan 02136. Within 5 rings, may sasagot sa inyo na human operator. Next question po, Aileen Taliping, Abante. So nasabi nyo na kung gaano kabilis. So ilan po, marami po bang mga tao na nandun sa Metrobase nyo na sasagot agad kapag mayroong tatawag? Pwede, to see is to believe yan Pwedeng tawagan ng 02136. Yan, Tayapuri na naman yan. Pwede nyo subukan. Right now, pwede nyo subukan yan. Ang manpower po nyo, kumusta, marami po ba sasagot? We have sufficient right now. Pwedeng tawagan yan. Okay, thank you, sir. Rafi Ayeng po, Daily Tribune. Hi, good morning, sir. Sir, sa usapin ng traffic, yung Buendia Corner, Taft Avenue, dati umattend sa isang briefing din dito sa Malacanang, yung dating GM. And then sinabi niya, ina-action na daw yun dahil nagkakos po ito ng napakabigat na traffic, lalo na pag tuwing alas 6, alas 7 ng gabi. Any reaction po, and ano na po ang ginagawa ng MMDA dito? Hindi na naman sa Buendia Taft ang ating tinitingnan, kundi lahat talaga under review, at palaging constant yan yung aming mga changes. Kaya may makita kayo, may mga advisory nilalabas ng MMDA regarding sa mga traffic schemes na ginagawa. Gaya ngayon ng Quezon Avenue Corner Araneta, ang down ramp niyan ng Skyway, palagi nating
nire-review dahil nga may mga reklamo na ang down ramp na yan is 2 kilometers na ang haba ng pila. So tinitingnan namin sa baba ngayon. So there's a new traffic scheme that's being implemented and we are looking at the results using our VSIMs. May mga equipment kami dyan, visual simulator. Nilalagay namin sa computer yung redesign namin, yung redesign ng road, yung vehicle count, vehicle volume, kaya nako-compute kung ano ang travel time at nako-compute yung travel speeds. So lahat ng yan, sir, ginagawa natin. Tawag lang sila sa 136 kung may mga problema sila na gusto nilang iparating sa amin at yan na-action na naman. Kasi sir, ang nagiging issue po dyan is yung nag-ooperate dyan is provincial bus. Mhm. Meron na po tayong, di ba, designated na station like the PITX Mhm. for the provincial buses. Ano po ang action na gagawin ng MMDA? Yeah. Lagi nating nire-review yan. At this coming Friday, meron kaming pupunta kami sa PITX for on audit sa audit ng operations nila. This coming Friday together with the DOTR, kayo ay aming inimbitahan para sumama sa amin. Okay po. Next question po. Christian Yosores, DZMM. Sir, ano po ang marching orders ng mga tauhan po natin kung gaano kabilis dapat yung response kapag naka-receive po sila ng tawag? Kasi ang common po nangyayari sa kalsada kapag may aksidente, napakatagal po bago may dumarating na magre-respond at nagkakos po ng napakatinding traffic. Yan po, 5 minutes. Darating ang ating enforcer at pagkatapos pag nakarating doon, most probably tapos na ang review ng CCTV, ipapadala na namin sa mga parties concerned pag nakarating ang ating enforcer kasi tatanungin ang kanilang social media account, ang number nila, Viber, Messenger, kung ano man, Signal, kung ano man ang ginagamit nila para maipadala ang video sa kanila. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Jem, release lang po ako ng konti. When we talk about non-contact apprehension, ilan na po ba yung record natin since nag-start yung non-contact apprehension natin? At saka magkano yung nalikom natin para sa government dahil sa fine dito sa NCIC? Nako, magandang question. Pasensya na po, wala akong exact numbers, no? We will collate that at i-release na lang namin sa isang written press release para sigurado sa numbers. Kasi ang first offense ng NCAP normally 5,000, tapos 10,000, 15,000. Tapos at 5,000, 10,000, 20,000, tapos every subsequent NCAP after the third is 30,000. Kaya medyo may mga tinatamaan dyan na malalaki talaga ang nagiging fines. Pero nagkaroon ba ng epekto kung pag-uusapan natin disiplina sa mga motorista yung NCAP? Well, for one, nakikita natin na medyo andap talaga ang ating mga kababayan na gumamit nga ng bus lane kasi ang bus lane talagang protektado ng NCAP. Ang kasunod niyan, yung bicycle lanes naman, pinoproteksyonan ng NCAP. Kaya may na-publish kami na may isang motorista na unang review, meron siyang 29 na NCAP violations. Kaya umabot ng 800,000 ang kanyang multa. And then, sumulat sa amin, at humihingi ng nagipag-negotiate na mapababa ang kanyang fine. Pero nung time ng hearing na, at ito na, titingnan na ang kanyang case, ang mga violation niya, nang ni-review naman, naging 36 na. So, ibig sabihin, after na mag-appeal siya, gumawa pa siya ng 7 violations. Kaya pinag-iisipan namin kung pagbigyan ng kanya request o hindi. Kasi nga, talagang, hindi mo naman pwedeng hindi naman tayo nag-AI ng NCAP violation. Talagang yan ay siguradong nandyan sa ating system, sa ating file, dahil ang mga yan ay mga, talagang ang mga CCTV natin, naka-con talaga yan, naka-record talaga. So, they can review it, they can contest it kung gusto nila, pero the fact remains na andyan sa record natin. EJM, one last lang. Paano kung hindi na-settle yung penalty? They cannot re-register kasi naka-alarma yan together with the LTO. Thank you po, EJM. Next po, Ivan Mayrina, GMA. Ipagpaumanhin po ninyo hindi konektado sa 136 ito. Pero sasamantalahin ko na po since nandiyan kayo. With the Sagot- indulgence of Yusek Claire, ma'am.
With the indulgence of Yusek. Nabanggit po kasi kayo dun sa isang dokumentong inilabas kahapon ni Attorney Baligod sa isang pulong daw na kasama kayo ni Martin Romualdez at Saldico. Ito po ay para suportahan ng kanilang aligasyon na binabayaran daw yung mga ICC investigators. At your name was mentioned as present dun po sa isang meeting sa isang bahay sa Bel Air. What do you have to say to this, General? Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Di ba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan dyan. Po, you don't know where this is coming from. Most probably alam ni Attorney Baligo dyan kung saan ang gagaling yan pero nasa sa kanya ngayon yan kung ano ang kanyang purpose regarding that matter. Salamat po. Thank you, Yusek. Okay po. Yun na po ang last question. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good morning po. Maraming Thank you. salamat, General Torre. Thank you, ma'am. Thank you po. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hi, Yusek. Yesterday po sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, the President mentioned that he is talking to some personalities and he has some people in mind for the 2028 elections and some of these personalities have said no. Do you have information about this po? Hindi pa po tayo nakausap ng Pangulo patungkol dyan. At pagka po nakausap ko na po ang Pangulo patungkol dyan, bibigyan ko po kayo ng detalye. Pero sa ngayon, ang sabi po ng Pangulo talaga, ang tutok po niya ay serbisyo. Pero nadinig niyo rin po kung ano ba ang mga requirements or at least mga kinakailangan para sa isang leader na dapat mamuno bilang Pangulo. Ang sabi niya ay dapat na nakakaintindi ng economics. Ang sabi rin niya ay dapat naiintindihan ang patungkol sa inflation, pati ang paggawa ng trabaho at ang food supply. At mga tao dapat na leader ay hindi inuuna ang politika kundi kung paano paunlarin ang bansa. So sa mga nangunguna o inuuna ang pamumulitika sa ngayon, mag-isip-isip at baka hindi kayo qualified. So yun lang po. So dapat mag-isip-isip sila kung sila ba'y makakatulong sa bayan o makakapagpayaman lamang ng sarili. Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Yusek, sa darating na March 2 to 4, tatalakayin na ng Justice Panel ang impeachment laban kay VP Sara. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? May posisyon po ba kayo? At handa po ba ang administrasyon sa anumang posibleng epekto? Thank you. Ang impeachment complaint na didinggin ay ang sangkot naman po dito ay ang Vice Presidente. So kung ano magiging posisyon ng Pangulo at ng administrasyon, dapat lamang pong sundin kung anong proseso. Yun din po, pauulit-ulitin lang po natin, dapat proseso, due process, at kung ano ang inilalahad ng ebidensya. Yun lang po. Next question po, Kenneth Pasyente, PTV. Yusek, good morning. Yusek, sinabi ni VP Sara sa isang interview over the weekend na kalat yung governance ng kasalukuyang administrasyon. Ito po yung bahagi ng kanyang sinabi. Nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganoon din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Walang utos, walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa'yo na presidente. So yun ang na-disappoint ako. Akala ko mabilis, tuloy-tuloy ang trabaho, tapos sasabihin mo sa tao, ito nagawa natin, ito gagawin natin sunod. Wala. Walang ganoon na nangyari. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Let us look who's talking. Ang sabi niya po, kinuha ko nga po yung transcript po na yan. Buti sana kung magaling lahat ang secretaries. Mukhang tumama naman po siya. Dahil siya bilang sekretary ng DepEd, naitalaga siya ng Pangulo. Pinagtiwalaan siya ng Pangulo. Pero sa bandang huli, aamin pala ang Vice Presidente na siya ay walang kaalam-alam sa pagiging DepEd Secretary. So totoo po yan. Hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling.
Dun pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. At ang mga kalat na ito ay ngayon winawalis at nililinis ni Senator or rather Secretary Sani Angara ng DepEd. Next question po mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Isa, good morning. The palace usually releases an official statement when it comes to days of commemoration, but now there's wala pa pong statement on EDSA. Kung meron, maglalabas po ba ng statement ang palasyo? And if not, what makes EDSA commemoration any different? Sa mamaya po siguro, bibigyan ko po kayo ng update patungkol po dyan, pero wala pa po sa atin na ibababang anumang impormasyon patungkol po. But as far as the palace is concerned, what's the significance of EDSA? It's part of the history. Hindi ito mabubura. Hindi mabubura kung anong naganap noon, ang katapangan ng mga Pilipino, ang pagtanggap sa pangyayari, hindi po yan mabubura sa history. Follow-up question po, Ana Bajo, GMA. Hi, ma'am. Ma'am, you mentioned yesterday that President Marcos will study the bills na dinedeclare yung EDSA as a regular holiday. May we know, ma'am, ano po yung mga factors na he will consider in studying the February 25 holiday bill? Pag nakarating na po siguro sa Pangulo yung bill at aaralin niya, titignan po natin. Hindi, sa ngayon po ay hindi po sinasabi kung naibigay na po ang kopya na to, new version na ito. Thank you, ma'am. Next question po, Luisa Cabato, Inquirer. Good morning po, Yusek. What is the palace's response to Representative Tino's statement that sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang event in Malacanang last Monday, where President Marcos released local government support fund, was a venue to distribute pork and influence LGU leaders in the barangay and 2028 elections? Nakakalungkot na may mga tao na puro negatibo ang nasa isip. Kailangan po ng pagtutulungan ng national government at ng mga local government units para mas mabilis na maihatid ang serbisyo sa mga nasasakupan. Paano po ito magagawa? Kailangan ng pagtutulungan, kailangan ng pondo. Hindi naman po ibig sabihin na bibigyan ng pondo ang ang local government units ay ikukonsidera na ito na pork barrel. Kinakailangan po ng taong bayan ang tulong ng national at ng local governments. Puro paninira, pang-iintriga. Hindi po yan kailangan ng bayan ngayon. Suhestyon at hindi panunumbat ang sagot para maibsan ang problemang naranasan ng iba nating mga kababayan. Next question po, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning po. Ma'am, magtatanong lang po ako regarding po kung may instruction si President Marcos sa concerned agencies to address the ongoing port congestion po sa Manila South Harbor and Manila International Container Terminal. Yes, opo, kung ano man po ang nagiging problema dito, port congestion, yan po ay pinapatutukan ng Pangulo. At dahil po dyan, nakausap po mismo natin ang pamunuan ng Bureau of Customs at ang sabi po nila sa atin ay usually nagkakaroon ng port congestion kapag weekends. Pero pag weekdays ay nagiging maayos naman. Nagiging normal po ang flow. At ang ulat po nila sa atin ngayon, at aking pong babasahin, ang yard utilization levels sa Pilipinas ay nananatiling mababa sa 90% as of February 19 na nireport po ng Bureau of Customs. Sa Port of Manila, nasa 79.80%. Manila International Container Port, nasa 84.45%. Ilang major ports kabilang ang Batangas ay nasa 49.60%, Subic 60%, Cebu 33%, at Davao na nasa hanggang 68.34% lang. May kakayahan din pa rin po ang mga port operators na ipagpatuloy ang paglipat at pagproseso ng mga kargamento sa loob ng kanilang lugar. Wala pang agarang banta
ng paghinto sa paggalaw ng mga container sa ngayon. Patuloy din po ang nabumababa ang port utilization. At ayon din po sa BOC, sinusulong ang mga agarang hakbang na madaliing maipatupad at nakatuon sa mas maagang pagkuha ng impormasyon, mas maayos na koordinasyon at kahandaan sa kapasidad upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon. Kabilang sa mga hakbang ng Customs Administrative Order sa accreditation ng container yards. Magpapatupad din ang BOC ng regular na quarterly meeting para sa koordinasyon at pagtaya kasama ang mga international shipping line at mga stakeholder ng pantalan bilang paghahanda sa mga buwan na karaniwang mataas ang paggamit ng pasilidad. Suportado rin ng BOC ang infrastructure readiness initiatives, particular na ang investments sa mga karagdagang reefer facilities at complementary policy issuances. So nananatiling aktibo ang crisis management protocols ng BOC kung sakaling umabot sa critical level ang utilization rate. So yan po ang agaran nilang pagtugon sa sinasabing issue tungkol sa port congestion. Bale, ma'am, na-aware po si President regarding dun sa issue dito sa port congestion, and satisfied po ba siya dun sa naging action ng BOC regarding that issue? Updated po ang Pangulo at dapat po lamang tugunan agad kung ano man ang nagkakaroon ng problema, mabilis ng pagtugon ng mga nasasabing ahensya. Tapos last na lang for my part, ma'am. Regarding lang rin po doon sa LGSF, nag-a-apply po ba yung Section 19 ng GAA, 2026 GAA doon sa distribution ng tulong para sa LGU doon sa nangyari po doon sa event na yun? Nag-a-apply po ba yung Section 19? Tignan ko po muna po yung pinaka-detalye po at ibibigay ko po sa inyong tugon maya-maya lamang po para po tugma ang aking kasagutan sa inyong katanungan. Thank you po. Huling magtatanong po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Good morning. Ma'am, reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon, and then yung mga accusations nung 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kaya? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Wala bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan? Nandiyan ang NBI. Nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Si Mike Defensor po, ano po ang, wala po ba kayong balak kasuhan? Or siya po ba ang may-ari? Yan ba ang hula mo? Okay. In other matters naman po, ma'am, nagbaba si US President Donald Trump ng 15% global tariff. Ano po ang balak ng economic team dito to protect our exporters? Oo, isa po yan sa talagang sumambulat na balita sa atin. Kaya po, minabuti ko pong kausapin ang economic team at ito po ang kanilang tugon. We will continue to engage with the US, given that US remains a major trading partner. In the meantime, we will evaluate and monitor recent developments. Our goal is to ensure that our trade and investment relations
with the US remains stable and predictable. Yan po ang tugon ng economic team. Yun na po ang huling tanong, Yusek. Back to you po. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, Pink Socks, Pacquiao Memorabilia, pagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan kahit anong kulay ka pa. Sa pagkikita ni na Pangulong Marcos Jr. at Mayor Leni Robredo sa Naga City at sa pagkilala sa ambag ni former Senator Manny Pacquiao sa larangan ng sports, ipinamalas ng tatlong leader na kahit naging magkakatunggali sila sa nakaraang eleksyon ay hindi ito magiging hadlang sa pagtutulungan at pagsiserbisyo para sa bayan. Kapag ang isang leader ay tapat sa katotohanan, honest, mapagkumbaba at walang pansariling interes, tiyak na ang bayan ang uunlad. Sa kanyang pagbisita sa Naga City noong Sabado, ipinamalas ni Pangulong Marcos Jr. na handang tumulong ang administrasyon sa lahat ng lokal na pamahalaan. Isa ang Naga City at marami pang siyudad ang siyang tututukan ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng tubig sa pamamagitan ng Oplan kontra baha. Sa wasto at buong pusong pagsisilbi sa bayan, maagang pamumulitika ay dapat iwasan. Servisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. We have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito eh. Especially with the storms that came in. Then I already instructed the SecVins and SecPing to look at the situation here. Because, you know, of course, we know that Bicol is always the pathway of the storms. But the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got 700 in one day, 700 centimeters of rain in one day. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.